Pahiga na pala ako kasi hindi ko natuloy yung video ng isa. Ay, video ko na isa. Yung pag-ano natin, yung pag-investigaling, solving, eliminate, and weather mystery, volume 1. Ayan na, inuli-ulit natin guys para sa inyo. Malakas na ulan at hangin o init na nakakapaso. Mas mahihirapan na kami ngayon. Biyomahe, papuntang therapy at therapy center pala. At eskwelahan. Dagdag gastos din. Dahil kailangan pang sumakay ng tricycle o taxi kaysa magkasakit ako kung mabasa ng ulan o mainitan ng sobra. Paano na? So guys, yung isa naman is itong lalaking ito guys. So sabi niya is kung hindi sobra sa tubig dahil sa bagyo ay matinding init na naman ang kaharap namin. Halos wala na naman kita nito si nanay at tatay. Kulangin na naman ang pambili ng pagkain at gamot sa eskwelahan. Bakit kaya pabago-bago ang panahon? Ito naman si Kuya Ben. Sabi na direction is buksan pala ang mukha upang makita ang mensahe ni Kuya Ben. So ngayon, basahin muna natin yung ibang mensahe ni Kuya Ben. Naku, mabilis ang pagbago-bago ng panahon. Ano kaya ang dahilan nito? At ito ang mensahe ni Kuya Ben. Ako nga pala si Kuya Ben at samahan niyo kami ni Mikmik at Tintin sa paglutas ng eliminate at weather mysteries. Tara! Wait lang guys ha. So, wow! Naka-space suit tayo ngayong dalawa. Mikmik. Pero ano nga ba talaga ang ginagawa natin dito sa outer space, Kuya Ben? Oo nga, Kuya Ben. Ano ba talaga ang pinagkaiba ng panahon sa klima at kailangan pa natin pumunta ng outer space? Sorry guys, masipunin talaga ako. So ayan guys, yung line na yan is equator. Mabilis tawag ang tawag sa equator, ang tawag sa pahigang guhit na humahati sa mundo sa hilaga at timog. Dahil sa pabilog ang hugis ng ating mundo, ang mga bansang nasa equator o malapit sa equator ay mas direktang nakakatanggap ng sikat ng araw. Mapahinga naman ako doon. Palakahin mo kasi yung kumot. Wait lang guys. Ayan guys. Dahil sobrang lamig. Ayan guys, nasabi ko na sa inyo. At ang mensahe ni Kuya Ben is ang Pilipinas ay may tropical na klima. Nakakaranas tayo ng tag-araw mula Nobyembre
hanggang Mayo at tag-ulan mula Hunyo hanggang Oktubre. Hindi. Sabi ni Kuya Ben is ay, bakit pa ganun? Ay, ito pala si Kuya Ben, guys. Naturo ko lang sa inyo, ilang beses ko lang turo. Dito sa outer face na maipapakita at maipaliliwanag natin ang pagkakaiba ng panahon at klima. So guys, ipapakita ko lang sa inyo kung ano pinagkaiba ng tag-ulan. So syempre, ang tag-ulan, ganyan guys. Ayan, parang baha na. Pero dito naman, tropical na klima. Yan, pwede ka mag-beach dyan, guys. Pero dito, guys, pwede kang mag-stay muna sa bahay. Dahil sa ulan. Yes. Pero kapag sobrang init na, wag muna kayong lumabas. So, ayun guys, ituloy na natin. Kung ang panahon o weather ay tumutukoy sa panandaliang kondisyon, lingguhan hanggang buwanan ng ating atmosfera. Ang klima o slimate pala ba yan? naman ay tumutukoy sa kalagayan ng atmosfera. Sorry guys kung hindi ko na yung iba. Atmosphere pala guys, huwag kayo magtitiwala sa nasabi ko ganina. Sa isang atmosphere, sa isang lugar, sa mahabang panahon, taon hanggang dekada. Mga kaibahan ng panahon at klima. Dito muna tayo sa panahon guys. Ang panahon is pangunahing katangian, short term or panandaliang kondisyon ng atmosphere at kapaligiran. Tagal ng pagbabago-bago, temporary or pagbabago-bago. Mga halimbawa, pag-ulan na inaabot lamang ng ilang oras o bagyo na inaabot ng ilang araw. Maulap at maaraw na kalawakan. Ito naman guys yung klima. So guys, parang sobrang haba ng klima. Yung klima naman, pangunahing katangian. Long term or pangmatagalan na pagbabago sa atmosphere at kapaligiran. Kadalasang 30 na taon, 30 years guys, yes, o higit pa. Tagal ng pagbabago-bago. Ang pagbabago ay permanente. Mga halimbawa, mas maigting at mas matagal na tagtuyot na lumalampas sa pangkaraniwang saklaw ng tag-init. Ay, wait lang guys. Mas malakas na bagyo kumpara sa kinagisnan kapag tag-ulan. Mas mainit na tag-init kumpara sa dating naranasang tag-init. Ay, ang gulo guys, pero ganun talaga yung pagkakabasa ko guys.
So para ano nyo, ma-screenshot ninyo guys. Sige, pagbibigyan ko muna kayo. Yung pinakaunang page is ganyan. Guys. Tapos yung first page is ganyan guys. Ganyan. Tapos ito. Ganyan. Tapos ayun din guys. Tapos ayun guys. Ayan din guys, para mabilis na tayo. Kasi ano ibang cellphone ko kasi Realme. Ganyan. Ito yung end. Yan guys. Ganyan. Tapos yung the end is ganyan. So, itong the end na to, hindi natin ito babasahan kasi parang sobrang haba naman. So, dahil nabasan natin is ganon. Nga lang, para hindi na mahirapan guys. Ganon po pala ang pagkakaiba ng panahon sa klima. Ngayon ay alam ko na. At natuklasan din natin kung ano ang connection ng equator sa panahong naranasan natin dito sa Pilipinas. Magaling Mikmik at Tintin. Laging tandaan na ang panahon at ang klima kahit magkaiba ay parehas na nakaka-epekto sa ating tao. Sa mga tao pala guys. Sa ating lahat. Tulad kong guys ngayon nagpa ano ako onting buhos na ulan lang guys, sinipon na agad ako guys sa mga tao at sa ating kapaligiran. Ganyan guys. Tapos ito na yun yung the end. Ay wait lang. Para sa mga magulang, mga tagapag-alaga at mga guro. Tungkulin ng mga magulang at iba pang tagapag-alaga na tiyaking ligtas ang mga ang kapaligiran, lalo na ng mga sanggol at mga kanilang tamang paglaki. Ang mga bata ipinanganak noong 2020 ay makararanas ng 2 beses na maraming wildfires. 26 yata to. 26 na mas maraming pagtuyot. 28 beses sorry guys, na mas maraming pagkakataon na pag-apaw ng mga ilog at 68 na beses na mas maraming heat waves sa kanilang buhay. Dahil dito, masigit na kailangan suportahan ng mga magulang at iba pa pang tagapag-alaga ang pag-unlad ng mga bata sa pamamagitan ng pag-iba-ibang pagbibigay pala guys sa kanila ng masaya kapaligiran. Kailangan pala guys para malakas at mapalusog ang mga pag-unlad hamon pag-unlad ng pag-iisip ng mga bata, lalo na sa mga hamon ng epekto ng climate change. Climate at weather mystery one solved. So guys,
pagkatapos na natin, guys. So, yun na guys, ha. Bye-bye. Sana may natutunan naman kayo sa ating bagong video ngayong araw. Bye-bye!